Hello everyone! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Ang ating tutorial video ngayon ay kung paano mag-install ng latest version ng EBIR forms. But before that, I would like to express my heartfelt gratitude to my subscribers in the Philippines and other countries such as Canada and US. I have followers in Toronto, Canada, in Hawaii, Chicago, and California, USA. Thank you so much guys for your love and support. Dito na tayo sa aking tutorial video. Ang latest version ng ating EBIR forms ay version 7.9.6.1. Sa mga taxpayers na ngayon pa lang nag-register sa BIR, itong EBIR forms ay makikita sa website ng BIR sa www.bir.gov.ph. Dito sa e-services. Dito siya, EBIR forms, Electronic Bureau of Internal Revenue forms. I-click yan. Okay. Ito yung ating bagong version. Offline EBIR forms, package version 7.9.6.1. Then, click here. Kapag na-download na, buksan yung downloaded file. Then, double-click. Do you want to allow this up from an unknown publisher to make changes to your device? Click yes. Welcome to the EBIR Form Setup Wizard. This will install EBIR Forms version 7.9.6 on your computer. It is recommended that you close all other applications before continuing. Okay. Then click next. Click next. Next. Then click install. Click finish. Kung bago ka pa lang nag-install ng EBIR forms, mag-create siya kaagad ng shortcut katulad nito. Pero kung katulad ko na marami na akong na-install na version ng EBIR forms, kailangan kong pumunta sa Drive C, hanapin yung aking new installation. Then, i-open ang folder. I-right-click. Show more options. Send to desktop to create shortcut. Okay. Close na natin tong folders. Ito na yung aking EBIR forms. Pagka-open, i-encode ang taxpayer identification number, RDO code, line of business, registered name. Registered name ay last name, first name, middle name. Then registered address. Zip code, telephone number, and email address. Okay. Na niyang tanggapin yung 00. Okay. Naglagay na ako ng tin. Kailangan ko mag-edit. Ibig sabihin, na-verify niya sa system niya kung existing yung tin. Okay. RDO code.
line of business. Para to sa mga online shop. Then, last name, first name, middle name, registered address. Zip code, telephone number, email address. Gamitin ang active email address para doon makakatanggap ng tax return receipt confirmation. I-copy ang email address. Then, dito sa list of forms, halimbawa, magpa-file ng 1701Q. Then, click fill up. I-verify ang TIN. Then, verify email. Submit. Okay, background information, save. Kapag mag-file na, i-click lang itong fill up. Click OK. Gagawa na lang ako ng separate tutorial video na gamit itong EBIR Forms version 7.9.6.1. Okay guys, sana po kung napanood nyo ang tutorial video ko na ito, pwede kayong mag-comment, pwede din kayong mag-like and share. Para marami pa po tayong matutulungan na kapwa natin taxpayers. Sa mayroon pong mga katanungan, pwede po kayong pumunta sa aking FB page, Tutorial Services for MSME. Mag-PM lang po kayo at maghintay ng aking sagot. Sisikapin ko po na masagot ang inyong mga messages. Thank you so much. Bye.